At sinabi ng Panginoon kay Noe, "Lumulan ka at ang iyong buong sambahayan sa sasakyan, sapagkat ikaw ay aking nakitang matuwid sa harap ko sa panahong ito. Sa bawat malinis na hayop, ay kukuha ka ng tigpipito ng lalaki at ng kaniyang babae, at sa mga hayop na hindi malinis ay 2 ng lalaki at ng kaniyang babae. Gayon din naman sa mga ibon sa himpapawid, tigpipito ng lalaki at ng babae, upang ingatang bining buhay sa ibabaw ng buong lupa. Sapagkat 7 araw pa at pauulanan ko na ang ibabaw ng lupa, ng 40 araw at 40 gabi, at aking lilipulin ang lahat ng may buhay na aking nilikha sa balat ng lupa." At ginawa ni Noe ayon sa lahat na iniutos sa kaniya ng Panginoon. At may 600 taon si Noe nang ang baha ng tubig ay dumagsa sa ibabaw ng lupa. At lumulan sa sasakyan si Noe at ang kaniyang mga anak at ang kaniyang asawa at ang mga asawa ng kaniyang mga anak dahil sa tubig ng baha. Sa mga hayop na malinis at sa mga hayop na hindi malinis, at sa mga ibon at sa bawat umuusad sa ibabaw ng lupa, ay 22 dumating kay Noe sa sasakyan na lalaki at babae ayon sa iniutos ng Diyos kay Noe. At nangyari na pagkaraan ng 7 araw, na ang tubig ng baha ay umapaw sa ibabaw ng lupa, sa ika-600 taon ng buhay ni Noe, ng 2 buwan, sa ika-17 araw ng buwan, ng araw ding yaon, ay nangasira ang lahat ng bukal ng lubhang kalaliman, at ang mga durungawan ng langit ay nabuksan. At umulan sa ibabaw ng lupa ng 40 araw at 40 gabi. Ng araw ding yaon, ay lumulan sa sasakyan si Noe at si Sem at si Cham at si Hapet na mga anak ni Noe, at ang asawa ni Noe at ang 3 asawa ng kaniyang mga anak na kasama nila. Sila at ang bawat hayop gubat ayon sa kani-kanilang uri, at lahat ng hayop na maamo ayon sa kani-kanilang uri, at bawat umuusad sa ibabaw ng lupa ayon sa kani-kanilang uri, at bawat ibon ayon sa kani-kanilang uri, lahat ng sari-saring ibon. At nagsidating kay Noe sa sasakyan na 22 ang lahat ng hayop na may hinga ng buhay. At ang mga nagsilulan ay lumulang lalaki at babae, ng lahat na laman gaya ng iniutos sa kaniya ng Diyos, at kinulong siya ng Panginoon. At tumagal ang baha ng 40 araw sa ibabaw ng lupa, at lumaki ang tubig at lumutang ang sasakyan at nataas sa ibabaw ng lupa. At dumagsa ang tubig at lumaking mainam sa ibabaw ng lupa, at lumutang ang sasakyan sa ibabaw ng tubig. At dumagsang lubha ang tubig sa ibabaw ng lupa, at inapawan ang lahat na mataas na bundok na nasa silong ng buong langit. 15 siko ang lalim na idinagsa ng tubig, at inapawan ang mga bundok. At namatay ang lahat ng lamang gumagalaw sa ibabaw ng lupa, ang mga ibon, at gayon din ang hayop, at ang hayop gubat, at ang bawat nagsisiusad na umuusad sa ibabaw ng lupa, at ang bawat tao, ang bawat mahinga ng diwa ng buhay, sa kanilang ilong, lahat na nasa lupang tuyo ay namatay. At nilipol ang bawat may buhay na nasa ibabaw ng lupa, ang tao at gayon din ang hayop, at ang mga umuusad, at ang mga ibon sa himpapawid, at sila'y nalipol sa lupa
at ang natira lamang ay si Noe at ang mga kasama niya sa sasakyan. At tumagal ang tubig sa ibabaw ng lupa ng 150 araw. At naalaala ng Diyos si Noe at ang lahat ng may buhay at ang lahat ng hayop na kasama niya sa sasakyan, at nagpahihip ang Diyos ng isang hangin sa ibabaw ng lupa at humupa ang tubig. Natakpan din ang mga bukal ng kalaliman at ang mga dungawan ng langit at napigil ang ulan sa langit. At humupang patuloy ang tubig sa lupa at kumati ang tubig pagkaraan ng 150 araw. At sumadsad ang sasakyan ng 7 buwan, ng 17 araw ng buwan sa ibabaw ng mga bundok ng Ararat. At ang tubig ay nagpatuloy ng paghupa hanggang sa 10 buwan ng 10 buwan ng unang araw ng buwan ay nakita ang mga taluktok ng mga bundok. At nangyari, pagkaraan ng 40 araw na binuksan ni Noe ang dungawan ng sasakyan na kaniyang ginawa. At siya ay nagpalipad ng isang uwak at ito'y nagparuot parito hanggang sa natuyo ang tubig sa lupa. At nagpalipad siya ng isang kalapati upang tingnan kung humupa na ang tubig sa ibabaw ng lupa, datapwat hindi nakasumpong ang kalapati nang madapuan ng talampakan ng kaniyang paa, at nagbalik sa kaniya sa sasakyan, sapagkat ang tubig ay nangasa ibabaw pa ng buong lupa, at iniunat ang kaniyang kamay, at hinawakan at ipinasok niya sa sasakyan. At naghintay pa ng muling 7 araw at muling pinalipad ang kalapati sa labas ng sasakyan. At ang kalapati ay nagbalik sa kaniya ng dakong hapon, at narito't may dalang 100 sariwa ng olibo sa tuka. Sa gayon ay naunawa ni Noe na humupa na ang tubig sa lupa. At naghintay pang muli siya ng 7 araw, at pinalipad ang kalapati, at hindi na muling nagbalik pa sa kaniya. At nangyari, ng taong 601 ng unang buwan, ng unang araw ng buwan, ay natuyo ang tubig sa ibabaw ng lupa, at inalis ni Noe ang takip ng sasakyan, at tumanaw siya, at narito't ang ibabaw ng lupa ay tuyo. At ng 2 buwan, ng 27 araw ng buwan, ay natuyo ang lupa. At nagsalita ang Diyos kay Noe na sinasabi, "Lumunsad ka sa sasakyan, ikaw at ang iyong asawa, at ang iyong mga anak, at ang mga asawa ng iyong mga anak na kasama mo. Ilabas mong kasama mo ang bawat may buhay na kasama mo sa lahat ng laman, ang mga ibon, at ang mga hayop, at ang bawat nagsisiusad na umuusad sa ibabaw ng lupa, upang magsipanganak ng sagana sa lupa, at magpalaanakin, at mangagsidami sa ibabaw ng lupa." At lumunsad si Noe at ang kaniyang mga anak, at ang kaniyang asawa, at ang mga asawa ng kaniyang mga anak na kasama niya, ang bawat hayop, bawat umuusad, at bawat ibon, anumang gumagalaw sa ibabaw ng lupa ayon sa kani-kaniyang angkan, ay nangagsilunsad sa sasakyan. At ipinagtayo ni Noe ng isang dambana ang Panginoon, at kumuha sa lahat na malinis na hayop, at sa lahat na malinis na ibon, at nag-alay ng mga handog na susunugin sa ibabaw ng dambana. At sinamyo ng Panginoon ang masarap na amoy
at nagsabi ang Panginoon sa sarili, hindi ko na muling susumpain ang lupa dahil sa tao, sapagkat ang haka ng puso ng tao ay masama mula sa kaniyang pagkabata, ni hindi ko na muling lilipulin pa ang lahat na nabubuhay na gaya ng aking ginawa. Samantalang ang lupa ay lumalagi, ay hindi maglilikat ang paghasik at pag-aani, at ang lamig at init, at ang tag-araw at taginaw, at ang araw at gabi.